pinaka-loaded na R1M na nakita ko sa buong buhay ko. Bago tayo magsimula, gusto ko lang i-share sa inyo na available na ulit ang merch natin in collaboration with Imprint Customs. Kaya kung matagal ka nang nakasubaybay sa channel at sa amahaw nakatulong sa inyo ang mga videos ko, may we kindly ask to support this channel by buying our merch na ilalagay natin sa description box. Maraming thank you sa suporta, guys. Ay, napakagandang umaga. Ganda ng panahon, no? Okay na okay para mag-ride. Siyempre, hindi natin papalagpasin yung magandang panahon. Kaya ngayong araw ilalabas natin si Soju at may sport bike ride tayo kasama ang tropa. Alos 3 linggo din yun ha, walang tigil yung ulan, Diyos ko day. Kaya kailangan natin mapaandar yung mga motor, lalo na itong sa X10R. Bali ngayon, kikitain lang natin yung mga iba natin kasama sa may Villar City. Diyan lang. Katulad din nila tayo na ngayon lang din mapapaandar yung mga motor. Tagal din na tenga. Kaya nagsi-oo agad ng mga niyaya ko. Dito na kaya sila. Usapan 6:30. Ang aga ko ngayon ha. Si Danish! Nandito na si Danish! Okay. Tayo natin yung iba. Guys, medyo nakompleto na tayo ngayong araw. Men, tignan nyo naman yung lineup natin. Diyos ko tayo. Parang first time ko makakasama sa ride ang Javel. Isang Panigale B4S. Ito yung nireview natin mga kitty pies. Guys, si Miko kasama natin. Ngayon na lang ulit. Ulig nakasama ko si Miko. Kalatagan pa. Di ba no? Tagal na. Mga 2 years ago, no? Magkakaibang kategory ng Ducati kasama natin. Meron din dito pinakabagong Triumph Street Triple 765 RX. Limited edition to. Mukhang isa lang ata nilabas dito sa Pilipinas. Ito yung Bumblebee na headlight. Isang Aprilia RS V4. Isa pang hyper motard ni Miko. Soju natin mga kitty pies. Ayan. Na bagong punas. Nag-iisang green dito sa lineup. R1M. Bali, 2 R1M yung kasama natin. At isang Hayabusa. Grabe, solid lineup, no? Meron pa tayong hinihintay na isa. Tayo natin. Papunta na daw siya. Dumating din. Ano, naandar na? Ayun ang pali. Ano, tara, okay na.
bale, dito tayo sa Nuvali. Daan tayo doon sa likod. Doon na tayo sa may old mansion. Ewan ko, first time ko dadaan doon na may araw. Dalawang beses na ako doon nakadaan ng gabi. Okay na, tuloy-tuloy na yung ride. Ang daming aberya, Diyos ko tayo. Ganda dito, oh. Ang inaalala ko lang, may rough road doon sa part na yon. I mean, hindi naman mahabang rough road, kakapiranggot lang naman. Pero malalalim din kasi. Tapos kakatapos lang din ng ulan. What the? Bawal na ata, man. Thank you po. Grabe yun. Nakaputok. Ay! Ganda ng view mga kitipay. So, first time ko dumaan dito may araw. So ito Nuvali, paakyat ng Tagaytay via Casile Road. Sobrang ganda. Nakakatuwa yung lugar na to. Yung mga security na pala dito. Oh, ako nandito. Oo, naalala ko na. Ito paakyat, puro twisties na ang daan na to. Ayan, puro twisties nga. Zero Matis po eh. Oh, ngayon ko lang nakita to ng nice. Oh, sabi na may rough road eh. Paano gali pinaka-rough road? Ay. Gulong ko! Ata. Okay. Don't sport bike na off-road. Ayan, sementohado na dito. Okay. Pero alalay lang tayo dito kasi alam ko may mga kalat-kalat na half sa daan na to. Nakakatawa, ang isang linya lang tayo kahit ang dami natin. Walang umu-overtake, walang bumibirit. Diba? Ito yung nasabi ko sa inyo eh. Yung mga kalat-kalat na half sa taas pa. Kaya alalay lang kami. Doon tignan nyo yung likod ng Jabel. Grabe lang yung gulong mo. Ah, kumaliwa ata sila dito. Oo nga. Highlands nga mga cutie pies. Hello po. Social naman ng breakfast ride natin, Tagaytay Highlands. May tignan nyo yung view. Diyos ko day. Dude. Baba, tignan yung daan, no? Yan, ang ganda dito. Pero sa lugar na to, alam ko hindi ka basta-basta pwedeng makapasok. Hindi ka rin basta-basta makakain. Membership kasi yung lugar na to eh. Meron naman tayo isang kasama na may property dito. So kahit pa paano makakapasok tayo. Yan, ang ganda. Nakaka-amaze naman yung lugar na to. Ang dami pala nun, hindi ko maalala yung ganong kalayo. Naalala mo, napunta tayo helipad dati. Oo nga eh, doon yun.
Okay lang bro. Grabe laki talaga nito, no? Oo. Isang buong syudad na to. Lumabag to. Ay! Hindi kaya yung clamp. Ano to, Allen? Wala. Hindi mo masyado nila. Pag ganito, kailangan ng bagong panigali pag ganito. Ito yung country club nila. Golf course yan. Zoom natin. Ayan, ganda, no? Tapos, dito tayo kakain. Hindi ko alam kung ano pangalan ng cafe. Nakakatuwa lang yung lugar. Napaka-relaxing. Guys, ewan ko lang pero ito na ata ang pinaka-loaded na R1M na nakita ko sa buong buhay ko. Man, actually may dalawang loaded R1M dito pero parang mas bisto. Dito yung mga carbon fairings na stock ay pinalta niya pa to full 6. Man, tignan nyo. Magkano na agad yan? Yung tanke niya naka-extended. Sa likod, pinalta niya rin. Full 6 din. Saan nga natin dito sa harap? Naglagay pa rin siya ng camera. Okay. Winglet. Hindi ko lang sure kung anong model ng R1M to, mukhang 2025. Mukhang dito yung stock eh. Then naka OZ Racing na mags. Ayan. Pero may isa pa doon naka OZ Racing din. Pero pula naman. Tignan nyo yung caliper. So palit din yan. Lightech na frame sliders, Lightech na engine card. Carbon. Yung foot pegs nagpalit din siya. Nagpalit din siya ng pillion foot pegs. Pang stunt na nga rin eh. Mahilig siya sa ganitong klaseng pegs eh. Chain cover nagpalit din. Again, OZ Racing na mags in blue. Sabi magkano kayo naabot na upgrades dito. Oh, nagpalit siya ng exhaust. Alam ko SA1R dati to eh. Nagpalit siya sa CRT. Masyado atang tahimik yung SC1R para sa kanya. Grabe. Parang in-extend niya tong port na to. RCS19 na master cylinder. Ito ba yung stock? Parang hindi. Lever guard, domino grips. Naglagay din siya ng dashcam. Okay. Mahilig siya sa ganitong setup eh. And then stealth mirrors. Dude, halos kalahating million upgrades ata ginawa dito sa R1M. Bibili ka ng R1M worth 1.7 ngayon. Tapos lagyan mo ng kalahating million na upgrades. Grabe. Windshield nagpalit din pala. So puwig na. Tingnan nyo harap mo. Itong Öhlins na front suspension, ito ata stock to. Electronics yung suspension niya. Subukan nga natin to. Nakakamiss mag R1M. Pero bihis din yun sa'yo eh, no? Swap na lang sa 10R. Parang di naman tropa to. Grabe. Okay ka ba? Pakinggan natin exhaust. Grabe ingay. Mamaya na nga. Pakaingay. Mamaya na. Mamaya hindi pa na naman mag-start to ha. Okay, tara. R1M. Grabe, sobrang sub-sub ng motor na to. Parang ang layo ko sa manubela gawa nung tank enhancer. Ay, napaka-sub-sub. Grabe, sub-sub nito. Masyadong mababaw yung clutch ng R1M na to. Ang ingay ng exhaust, grabe. Pero may ang sarap dalhin. Parang tuwad na tuwad ako sa kanya. Nakakapanibago kapag naka-stealth mirrors. Ang liit ng vision ko sa likod. Di ko makita yung mga kasama natin. Pero pa binibidyoan tayo. Sarap tumunog talaga ng CP4, no? Iba yung dating ng crossplane eh. Oh? Oo nga pala, mahaba tong lugar na to. Lakas ng power sa low end. Malayo sa 10R.
Panigale V4S na na-review natin, na kasama rin natin. Palagay ko ito na siguro ang pangalawa sa pinaka-sub-sub na motor na nasubukan natin. Tigas lang ng suspension. Unang beses na nakasubok tayo ng R1M, yung nag-review tayo kay Tek pa yung motor na yon. Tagal na nun, 2 years ago, 3 years ago. Ngayon na lang ulit, nakakamiss. Ang hirap lang mag-chill ride kapag ito ang motor mo kasi parang gusto niya lagi kang galit sa silinyador. Actually, onting piga mo lang sa kanya eh. Pipitik ako onti ah. Galit agad yung power niya eh. Alam nyo, isa to sa mga tinitignan ko motor kung sakaling kapalit tayo ng sport bike. Medyo makatilan talaga. Brand new price is 1.7. Yun. Ito yung magandang spot mga KT5s. Ng tunog, no? Pinaghalong V4 at inline 4 yung tunog. Hindi ko maintindihan. Medyo malapit sa mga MotoGP bikes yung tunog niya actual. Woohoo! Sa twistless ng R1 eh. Salamat Tagaytay Highlands, hanggang sa muli. Sobrang enjoy ko yung bike. Hindi na ako nakakapagsalita. Kasi ganitong motor, ganitong tunog, tapos ganitong view, man. Sobrang, this is the life, bro. Grabe. Woo! Napakatarik. Sundan natin si Soju. Akala ko RSV4 to, 660 pala. RSV4. Grabe yung tunog, no? Parang wala nang gasto. Masakit sa kamay itong R1M. Ngayon na lang ulit ako naipit sa traffic ng gamit motor na to. Ano man itong mga dinadaanan natin, Diyos ko. 500 boss, 95. Namiss ko agad yung Z10R ko. Hindi kami nagpa-vibes ng ano. Bro, saan yung Z10R ko?
po, dumidilim na. Ito na yung pag-exit mo, dyan na yan. Na-miss ko to. Bili lang ako ng turmeric ni Mrs. Kailangan ng pasalubong para pag-uwi hindi tayo masermonan. Okay na mga k-device, nakauwi na tayong safe. May problema ako dito sa garahe. Ano, may ipalanggana ako dito sa ilalim. Naglilik kasi yung kisame, ewan kung bakit. Kaya pasaya yung sahig eh. Anyway, soju ayan, napakadumi. Itong Tiger 800, kakatapos lang ipa-detail kahapon. Sunod natin to. Para kuminang-kinang. Basta yung daan kanina eh. Mula ng malakas, buti hindi tayo naabutan. Dito na lang muna tayo mga k-device at nasa ako to sa kumap muna ako. Kung nag-enjoy po kayo sa ride natin na to, kindly leave a like. At kung mahilig po kayo sa mga ganito content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. So dito na lang muna ako. Ay naku, ano ba nangyari dito sa garahe disaster. At see you po sa next content.